Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 3201. Paano ito mangyayari sa pagtataka? Napagtanto ni Olena na nalason siya at pinandilatan si Daryl ng ahas kang magsinungaling sa akin. Nakangiting sagot ni Daryl, Miss Olena, nagtataka ako kung narinig mo ang isang pangungusap na tinawag na asshole. Sigaw ni Olena, naghahanda na saksakin ng sandang si Daryl, ngunit wala siyang lakas, itinaas lang ang kanyang kamay. Ang punyal ay nahulog sa lupa. Huwag kang magpumiglas. Sinabi ni Daryl na may lundo at komportableng mukha, at ngumiti. Ang tungsyan peel ay naglalaman ng labis na lason. Kung walang gamot na gamot sa loob ng isang taon, ikaw ay ulcer at mamamatay. Kung pipilitin mo ang iyong lakas, gusto mo ito ay magpapabilis sa pagkalat ng lason sa katawan. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong subukan. Naghahanap ka ng kamatayan, nagulat si Olena at nagalit. Nakatitig kay Daryl mabangis, dahil sa galit. Ang pinuno ng kanyang sariling marangal na samahan ng dugo, halos tumawid sa Roland Continent. Hindi ko inaasahan na itanim sa kamay ng taong ito ngayon. Nakakahiya talaga, bilasan mo at kunin mo ang antidote. Lalong nagalit si Olena, at hindi mapigil ang sumigaw. Si Olena sa oras na ito ay napakainis. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay napakatuso. Ngunit kung tutuusin, minaliit niya ang kalaban. Bahagyang ngumiti si Daryl, sa palagay mo posible ibibigay ko sa iyo ang panunaw ngayon, at magtatapos ako sa kamatayan. Ngunit huwag mag-alala, maaari tayong makipag-ayos ng isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Sinabi ni Olena, kagat ang labi niya. Dahan-daang sinabi ni Daryl, napakasimple nito. Sa loob ng isang taon, kailangan mong gawin ang mga bagay para sa akin ng buong puso at sundin ang aking mga utos. Kapag nangyari iyon, natural na bibigyan kita ng antidote. Bagaman hindi niya alam ang samahan ng dugo, nararamdaman ni Daryl na ang mga taong tulad ni Rustin ay handa na maging subordinate ng babaeng ito, kaya't ang lakas ng kanyang background ay dapat na napakalakas. Magaling kong magamit si Olena para sa kanyang sariling gamit. Imposible. Tatlong malamig na salita ang iniluwa mula sa bibig ni Olena nang walang pag-aalangan. Bilang pinuno ng Bloodhound Organization, paano niya masusunod ang kanyang mga utos? Nahulaan ni Daryl na tatanggi siya, at nagkibit balikat, ang mukha niya ay hindi mahalaga. Bueno, kung hindi ka sumasang-ayon, mamatay tayo ng sama-sama. Hindi ako nawala sa lahat para sa isang magandang babaeng tulad mo na may libing kasama mo. Ikaw, galit na galit si Olena, nanginginig ang katawan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundo ng komprontasyon, sa wakas ay binitawan ni Olena ang kanyang dignidad. Sa ganoon, ipinapangako ko sa iyo seryoso, nag-atubili si Olena na makompromiso sa isang nahuli ng kanyang sarili. Ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, nanalo ito't gagana. Kapag naisip niya na siya ay magpapakamatay at mamamatay kung wala siyang antidote, si Olena ay magpapalamig at mangangatol sa buong kalagayan. Nang makita siyang sumang-ayon sa wakas, ngumiti si Daryl. Sa mabuti, inaasahan kong makikipagtulungan kami ng maligaya sa hinaharap. Tumanggo si Olena, at agad na tinawag si Rustin. Miss Olena. Sa sandaling pumasok si Rustin, sinabi niya kaagad ng respeto kay Olena. Ibinibigay ba ng taong ito ang teknolohiya sa pagtunaw ni Shi Qingsan? Nais mo ba siyang patayin ngayon? Huwag mag-alala, nasaan si Wang Ting? Nagawa ko na magandang trabaho at walang makakaalam. Sinabi niya ito, sumulyap si Rustin kay Daryl. Sa kanyang puso, si Daryl ay hindi naiiba sa mga patay sa oras na ito. Sa oras na ito ay hindi alam ni Rustin na sumuko na si Olena kay Daryl. Manahimik ka nga, putol ni Olena, walang alinlangan, huwag kang maging bastos kay Master Daryl. Ano Master Daryl? Narinig ito. Nagulat ang puso ni Rustin, at siya ay tanga. Tinawag siya ni Miss Olena na Panginoon mo, hindi ba't ang batang ito ay isang bilanggo lamang? Kabanata 3202. Pagkakita kay Rustin ay natigilan doon, sumimangot si Olena, at malamig na sinabi.
Ano mayroon ka bang mga katanungan huwag manggahas? Naisip ni Rosten. Nanginginig, humiling ng mabilis. Makalipas ang ilang minuto, pinalabas ni Olenna si Daryl. Bumalik sa pahinga, madaling araw na. Bilang Panginoon ng Simon City, may kilalang katayuan si Dog. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Atlantis upang lumahok sa araw ng mga kaluluwa, at inayos ng hari sa White Victory Palace. Ang White Sheng Palace ay nasa tabi ng korte ng hari at mababantayan, na ginagawang imposible para sa mga ordinaryong tao na lapitan ito. Damn it! Pagkapasok sa White Sheng Palace, medyo naguluhan si Daryl. Ang lugar na ito ay masyadong malaki, maraming mga silid ay pareho, alin ang sa iyo? Pagkalingon, medyo malaki na si Daryl, kaya nahanap na lang niya. Matapos ang paghagis ng halos buong gabi kagabi, talagang pagod na siya. Pagpasok sa silid, amoy ni Daryl ang isang mahinang amoy sa silid. Ang buhay ng mainlander na ito ng Roland ay napaka-emosyonal, gumagamit ka pa rin ng pabango. Umungol sa kanyang puso, walang pakialam si Daryl, pagod na siya sa oras na ito, kaya hinubad niya ang kanyang damit at humiga sa kama. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl, napunta siya sa maling silid, ang silid na ito ay kay Irene. Ilang minuto lamang bago pumasok si Daryl, pagkagising ni Irene, pumunta siya sa banyo upang maghugas. Sa oras na ito, naka-nightgown lang si Irene. Pagkabalik niya mula sa paghuhugas, magpapalitan siya ng damit at pupunta kay Dog. Pinuntahan ni Teacher Daryl si Kelly kagabi, at hindi pa siya nakakabalik. Doon dapat may mali. Sa pag-iisip nito, si Irene ay nakadama ng labis na kalungkutan. Naisip ko na ang guro na ito na si Daryl ay karaniwang nagsasalita ng walang kabuluhan at dapat na maging patayo, ngunit hindi niya inaasahan na kapag nakita niya si Kelly, siya ay lubos na mabigani. Balik sa silid tulugan, natigilan si Irene nang makita ang eksena sa harapan niya, namula ang kanyang maselang mukha sa hiya. Nakita kong nakahiga si Daryl sa kanyang kama ng lahat ng direksyon, hindi nakaharang ang kanyang pangitaas na katawan, hubad na hubad Daryl. Pagkalipas ng 2 segundo, nag-react si Irene at hindi mapigil ang sumigaw. Wala ba siya sa Royal Court? Bakit siya biglang lumitaw sa kanyang silid? At wala pa siyang suot na damit, may gusto ba siyang gawin sa kanyang sarili? Ilang sandali, umubo ang utak ni Irene, at medyo naguluhan ang buong tao. Sino ang tumawag sa akin? Matutulog na sana si Daryl, bigla niyang narinig ang sigaw ni Irene, at bigla siyang naupo. Damn it! Sa sandaling umupo siya, nakikita ang eksena sa harapan niya, naninigas si Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko si Irene na nakatayo roon, nahihiya at galit, ang kanyang misla na mukha tulad ng isang hinog na mansanas. Higit sa lahat, nakasuot lamang siya ng damit na pantulog, ang kaakit-akit na kurba, na may takip. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl na blanko ang kanyang ulo, at natigilan ang kanyang buong tao. Sa tingin ni Daryl, mabilis na nag-react at sumigaw si Irene. Dali-dali niyang kinuha ang mga damit sa tabi niya, mabilis na tumakbo sa banyo, at habang isinuot ang mga damit, sumigaw siya. Daryl, ano ang gusto mong gawin? Bakit ka tumakbo sa aking silid? Ano? Ito ang kanyang silid. Narinig ito, natigilan si Daryl, at agad na ginasto na umiyak ng walang luha. Kabanata 3203. Ito ay isang pagkakataon, aksidenteng pumasok ako sa silid ni Irene. Hindi ka nagkaintindihan. Mabilis na ipinaliwanag ni Daryl, hindi ko alam na ito ang iyong silid. Akala ko walang laman ang silid na ito, kaya't pumasok ako at nagpahinga. Tulad ng sinabi niya, nagsuot din ng damit si Daryl. Nagmamadali, sa sandaling ito, nagbihis si Irene at lumabas ng banyo, nakatingin kay Daryl, puno ng pagkabigo. Daryl, tinatrato kita bilang isang guro at iginagalang kita, ngunit hindi ko inaasahan na manatili ka kay Sister Wangju kagabi. Isang gabi, hindi lamang iyon, ngunit tumakbo din sa aking silid, ikaw ay isang masama, bastardo. Sa oras na ito, mukhang nahihiya si Irene, napakaganda. Saglit na tinitigan ito ni Daryl, saka ngumiti ng mapait. Irene, hindi ito ang iniisip mo, ako. Gayunpaman, hindi talaga ito pinaniwalaan ni Irene. Sa pag-iisip ng eksena ngayon lang, isang nakakahiyang larawan ang lumitaw.
Ang kanyang isipan, ang pamumula ng kanyang mukha, pagtadyak at pag-ikot at paglabas ng silid. O pagkakita nito, hindi makatawa o umiyak si Daryl, at mabilis na lumabas ng silid. Matapos hanapin ang kanyang silid, nagsimulang makatulog si Daryl, at nakatulog siya hanggang hapon, at naganhawa siya. Pagkabangon, hinugasan ni Daryl ng tubig ang kanyang mukha, iniisip ang paghihintay kung babalik si Irene. Bangbang sa sandaling ito, may kumatok sa pintuan. Mabilis na binuksan ni Daryl ang pinto at nakita si Doug na nakatayo sa labas na nakangiti, Daryl Darby. Nakangiting sinabi ni Doug, pinangalanan akong isang knight ng King's Court kagabi, wala pa akong oras upang bumati. Magalang ka, nakangiting tugon ni Daryl. Nang sabihin niya ito, may ngiti sa mukha si Daryl, ngunit medyo nahihiya siya. Sasabihin ba ni Irene kay Doug kung ano ang nangyari sa umaga? Tama yan. Tulad ng pag-iisip ng lihim ni Daryl, kumuha si Doug ng isang liham ng rekomendasyon mula sa kanya, at magalang na sinabi. Bagaman ikaw ay isang maharlika kabalyero, napunta ka lang sa Atlantis, kailangan mo pa ng kaunti pang koneksyon. Mr. Zhu-Shan, ang pinuno ng alyansa ng kabutihan ni Atlantis, ay kaibigan ko. Sa liham na ito, ipinakilala ko kayo sa kanya. Siguro kayong dalawa ay maaaring maging magkaibigan. Bounty Alliance narinig ito, natigilan si Daryl. Sa mga susunod na minuto, natutunan ni Daryl sa pamamagitan ng pagtatanong na sa Roland Continent, dahil sa katotohanan na maraming mga punong-puno ang magkatabi, komplikado ang sitwasyon, kaya maraming mga kriminal ang dumarami, at ang bawat punong pamunuan ay walang lakas upang dalhin ang mga kriminal na ito sa hustisya. Isang propesyon, bounty hunter ay ipinanganak. Bagaman ang mga mangangaso ng bounty ay mga pangkat na panlipunan, kinikilala sila ng iba't ibang mga punong-puno. Bukod dito, kung ang mga mangangaso ng bounty ay mahuli ang mga kriminal, gantimpalaan sila ng pamunuan. Sa kasong ito, ang propesyon ng mga mangangaso ng bounty ay umunlad, at sa wakas ay nabuo ang alyansa ng bounty, at ang punong tanggapan ng alyansa ay matatagpuan sa Atlantis. Alam ito, napakasigla ni Daryl. Tinanggap niya ang liham ng rekomendasyon at ngumiti kay Doug salamat. Sa totoo lang, alam ni Daryl na malaki ang naitulong sa kanya ni Doug, nasa sa kanya iyon at kay Fui. Relasyon, ngunit na makilala ang mga ganyang kaibigan ay swerte ko rin. Kinawayan ni Doug ang kanyang kamay at mapagpakumbabang sinabi si Daryl ay magalang. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo na maging guro ni Irene. Hindi ito sapat upang matulungan ako. Orihinal kong binalak na puntahan si Zhu-Shan, ngunit si Wang Ju lang nagpadala ng tumawag sa akin, kaya hindi kanya makakasama. Okay, tumango si Daryl. Alam ko, pansamantala nagpaalam sina Daryl at Doug, umalis sa White Sheng Palace, at sumugod patungo sa direksyon ng Bounty Alliance. Alam ni Daryl na ang pag-asa sa kapangyarihan nina Doug at Blue Rose, hindi madaling gawain ang hanapin sina Mia Oing at Yan Hong sa Roland Continent. Sa kasong ito, may isa pang kaibigan na gagawa ng ibang paraan. Ang Bounty League ay matatagpuan sa kanlurang distrito ng Atlantis. Makalipas ang 10 minuto, nakarating si Daryl sa punong tanggapan ng Bounty Alliance at laking gulat niya nang makita ang kahanga-hangang gusali sa harapan niya. Nakita ko na ang punong tanggapan ng Bounty Alliance ay may 3 palapag, na may isang eskultura ng hayop sa pintuan, na napakahusay. Sa damdamin, lumapit si Daryl sa bulwagan. Kumusta, ano ang magagawa ko para sa iyo sa lobby? Isang babaeng receptionist ang sumalubong sa kanya at nakangiting tumingin kay Daryl. Kabanata 3204. Ang babaeng ito ay halos 20, siya ay napakaganda, may magandang balat, at isang maikling suit ng palda, napaka-sexy. Pakawalan mo ako, okay ang alyansang bounty na ito, ang mga staff ng pagtanggap sa lobby ay napakaganda. Iyon gusto kong hanapin si Zhu-Shan. Tumugon si Daryl na may bahagyang ngiti. Naghahanap ng pinuno ang babae ay natigilan, at pagkatapos ay nagawa niyang pisilin ng ngiti paumanhin, si Zhu-Shan ay nasa labas para sa isang bagay, wala rito. Sinabi niya, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkasuklam. Ang taong ito ay nagsusuot ng ordinaryong damit at walang anumang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang bastardo na hindi alam kung saan siya nagmula, nais pa ring makita ang pinuno. Nang moari ang mukha ng babae, lihim na nakasimangot si Daryl.
Mukha siyang maganda, ngunit mababa ang tingin niya sa mga tao. Susunod ka ulit sa susunod. Nang makita na hindi balak na umalis si Daryl, hindi mapigilan ng babae na pilitin. Si Daryl ay ngumiti ng mapait, at malapit nang makabuo ng isang liham ng rekomendasyon. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang tunog ng mga yabag, at pagkatapos, nakita ko ang ilang mga tao na nagmamadali papasok sa hall, sinusuportahan ang isang nasa edad na lalaki. Ang taong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kirot na mukha at tumutulo ng dugo. Si Zhu Shan, ang pinuno ng Bounty Alliance. Pinuno. Master Zhu Shan. Pagkakita sa eksenang ito, isa-isang nagpanik ang buong bulwagan at dali-dali silang pinalibutan. Siya ba si Zhu Shan? Sumimangot si Daryl, saka mabilis na lumakad. Mabilis, itigil ang pagdurugo para sa aking ama. Isang batang lalaki na nag-alala, at agad na nagpunta upang maghanap ng isang parmasyutiko. Ang parmasyutiko ay ang pangalan ni Dr. Roland Mainland. Malakas ang alyansa ng Bounty at may isang espesyal na parmasyutiko. Ang binatang ito ay anak ni Zhu Shan na si Zhu Pang. Pagkaalis ni Zhu Pang, lahat ng tao sa paligid ay nagmamadali upang pigilan si Zhu Shan sa pagdurugo. Gayunpaman, si Zhu Shan ay may napakaraming sugat upang pigilan ito. Tumabi si Daryl, lihim itong pinagmasdan, at nakita sa isang tingin na si Zhu Shan ay inatake ng isang hayop, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay sanhi ng matalim na mga kuko. Ang Zhu Shan na ito ay napakalakas na siya ay nasugatan ng ganito. Anong uri ng hayop ito? Napakasindek. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Daryl. Hindi mo mapipigilan ang dugo ng ganito. Bumagsak ang boses, kinuha ni Daryl ang pilak na karayom mula sa kanyang katawan, nagsimula sa kuryente, at binutis ang maraming mga puntong acupuncture sa katawan ni Zhu Shan. Ano ang ginagawa mo? Sino ang taong ito? Dumating ang galit ng lahat. Ang babaeng tumanggap kay Daryl ay mas galit na galit. Sinigawan niya si Daryl, sino ang nagpagulo sa iyo? Sa pangkalahatan, ang mga mata ng babae ay nahulog kay Zhu Shan, at nanginginig ang kanyang katawan. Sa parehong oras, ang lahat sa paligid ay natigilan. Nakita ko na ang sugat sa katawan ni Zhu Shan ay tumigil sa pagdaloy ng walang isang patak ng dugo. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Daryl. Labis na nagulat, sino ang taong ito? Ang pamamaraan na ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa sandaling ito, nagmadali si Zhu Pang kasama ang parmasyutiko, at biglang nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ang eksena sa harap niya. Nakita ni Zhu Pang na ang kanyang ama ay may kakaibang mga karayom sa kanyang katawan. Hindi ba ito kakilakilabot? Sino ang gumawa nito? Tumingin sa paligid si Zhu Pang at umungal. Nakita ang galit ni Zhu Pang, lahat ng tao sa paligid ay nanginginig, at sabay na tumingin sila kay Daryl. Ako ito. Tumingin si Daryl kay Zhu Pang at sinabi, huwag kang kabahan, acupuncture ako, na makakatulong sa iyong ama na tumigil sa pagdurugo. Acupuncture. Pagkarinig nito, Zhu Pang ukit ang kanyang mga brows, hindi upang itago ang kanyang galit at pagsuway sa hukuman. Saan ang sinungaling? Ang ilang karayom ay maaaring ihinto ang dinudugo. Ituring mo ako bilang isang bata, sa tingin ko ikaw ay pagod sa pamumuhay. Sa Roland hindi pa nasasabi tungkol sa acupuncture at moxibustion sa mainland. Sa isip ni Zhu Pang, ito ay simpleng kalokohan lamang. Sa nasabing iyon, huhugot na ni Zhu Pang ang karayom na pilak. Kabanata 3205. Sumimangot si Daryl at tumigil sa pagsasabing kung huhugot mo ng karayom, mapanganib ang kalagayan ng iyong ama. Si Daryl ay hindi alarmista. Zhu Shan maliban sa paggamot, ang panloobang mga organo ay malubhang nasugatan din. Tinatakan ni Daryl ang mga meridian at acupoint na may isang karayom na pilak upang patatagin ang pagkasira ng pinsala. Sa sandaling nakuha ito, ang mga kahihinatnan ay mapanganib. Narinig ito, si Zhu Pang ay ganap na nagalit at nagmura. Saan nanggaling ang sinungaling? Nagsinungaling ako sa lugar na ito. Alam mo kung ano ang lugar na ito ang Bounty Alliance. Sinabi ni Zhu Pang paglingon kay Daryl. Halika rito, itali mo siya sa akin. Nang bumagsak ang boses, ilang tao ang mabilis na lumakad upang palibutan si Daryl. Hindi lumaban si Daryl, ngunit pinayagan silang itali ang sarili. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, huwag kang magsisi mamaya.
Magaan na sinabi ni Daryl, panghihinayang. Narinig ito, ngumisi si Zupang, tamad na magsalita ng walang kwenta, winigayway ang kanyang kamay, at hinayaang isara ng kanyang mga nasasakupan si Daryl sa silong sa likuran. Sa sandaling lumakad ang paa sa harap, direktang inilabas ni Zupang ang karayom na pilak. Sa sandaling hinugot ang karayom na pilak, si Zupang ay medyo kinakabahan at tinitigan ang kanyang ama. Matapos ang higit sa 10 segundo, nang makita na walang nangyari kay Zhu Shan, hindi mapigilan ni Zupang nang inisyan isang sinungaling, manggahas na takutin ako. Ang boses ay nahulog, at ang tahimik na parmasyutiko sa tabi niya ay sumagot ang sitwasyon ay magulo ngayon. Ang lahat ng mga uri ng scammer ay lumitaw ng walang katapusan, ngunit sa kabutihang palad, dumating kami sa oras. Tulad ng sinabi niya, inutusan niya ang lahat na dalhin si Zhu Shan sa silid sa itaas. Si Zupang ay hindi pumasok, ngunit bumaba at tinanong ang lahat, ano ang nangyari sa taong ito ngayon lang. Medyo nagalit si Zupang nang maisip niya ang eksena ngayon lang. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang babae sa desk ng pagtanggap ay puno ng takot. Paumanhin, sinabi ng taong ito na siya ay dumating upang hanapin ang pinuno, ngunit pinigilan ko siya at hindi ko siya pinalayas sa oras. Ito ay kasalanan ko. Zupang ni ekspresyon ay madilim ang kaso na ito, na nagpapahintulot lamang ang mangyayari sa sandaling, muli doon sa susunod na pagkakataon, hindi ko napatawarin ka. Yun lamang pagkatapos, narinig ko ang isang sigaw na nagmumula sa itaas ng hagdan, na sinusundan ng sindek na humarap ang mga parmasyutiko pinuno ng mamamatay ang iyong Panginoon, pumunta ka rito ngayon. Ano nagbago ang ekspresyon ni Zupang, at mabilis siyang naglakad paakyat. Nagkatinginan din ang mga tao sa paligid, at agad na sumunod. Pagdating ko sa silid, nakita ko si Zhu Shan na nakahiga sa kama, namumutla ang mukha, at nanginginig ang buong katawan, at dumudugo ulit ang sugat, at hindi niya ito mapigilan. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Zupang ang pagbuzz ng utak. Paano ito magiging hindi mapigil ang ungol ni Zupang? Tumayo ang parmasyutiko, nawala sa mukha niya ang lahat ng dati niyang kumpiyansa sa sarili, at maingat siyang sinabi. Ang pinuno ay nasugatan ng sobra at nawala ng labis na dugo. Sinubukan ko ang aking makakaya. Lahat ng tao sa paligid nila ay mukhang malungkot din at napaka-komportable. Pwede bang sa sandaling ito, walang sinuman sa karamihan ng tao ang nagbanggit? Ito ba ay resulta ng paghugot ng karayom na pilak ang taong iyon ay hindi sinungaling? Ang boses ay nahulog, at ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay naging komplikado na tigilan din si Zupang doon. Para sa isang sandali, ang buong silid ay labis na tahimik. Pumunta ka. Sa wakas, nag-react si Zupang at sinabi sa taong nasa pintuan itaas mo ang taong iyon. Ngunit ngayon wala talagang paraan, mas mahusay na dalhin siya upang subukan. Kabanata 3206. Ang taong iyon ay malinaw na isang sinungaling, paano mo siya maniniwala ang parmasyutiko sa tabi niya ay nabalisa at hindi mapigil ang magsalita. Habang nakikipag-usap, ang parmasyutiko ay kumuha ng 2 bote ng gamot at mabilis na binigyan si Zhu Shan ng pagbubuhos. Ang 2 bote ng gamot na ito ay espesyal na inihanda ng parmasyutiko at may halatang paginhawa at pagpapatahimik na mga epekto. Hindi madaling gamitin ang gamot na ito, ngunit ngayon ay nasa kritikal na kalagayan si Zhu Shan at maaari lamang makipagsapalaran. Sumimangot si Zupang, gumagana ba ang iyong pamamaraan? Maaari nitong pansamantalang mapawi ang sakit ng pinuno. Ang pagiging epektibo ng gamot ay tumatagal ng 1 oras. Sa loob ng oras na ito, makakahanap ako ng paraan sa lalong madaling panahon. Pinunasan ng parmasyutiko ang pawis niya at sinabi. Kausap lang niya, dinala si Daryl, ha? Pagpasok pa lang niya ng silid ay hindi napigilan ni Daryl na bumantong hininga. Nakita niya si Zhu Shan na nakahiga doon na namumutla ang mukha at napakakritikal na kalagayan. Mayroon siyang karayom sa braso at sumailalim sa isang pagbubuhos. Nang makita ang eksenang ito, lihim na umiling si Daryl. Sa oras na ito ay walang silbi ang pagbubuhos. Umungol sa kanyang puso, lumakad si Daryl at binaba ang gamot. Anong ginagawa mo? Nagbago ang mukha ng parmasyutiko, at hindi niya mapigil ang sumigaw. Lalong nagalit si Zupang. Dinadala ang batang ito, tinatanong lamang ang tungkol sa sitwasyon,
ngunit siya ay matapang na siya ay gumawa ng kanyang sariling isip sa lalong madaling dumating siya. Pakiramdam ang galit ni Zhu Peng, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi. Ang uri ng paggamot na ito ay makakapagpagaan lamang nito sa ilang sandali, at wala itong silbi. Narinig ito, nagalit ng labis ang parmasyutiko at malamig na sinabi ito pa rin sa iyong palagay ang sitwasyon ng pinuno ay lubhang mapanganib, at maaari lamang itong mapawi ng pamamaraang ito. Iyon ay dahil limitado ang iyong kakayahan, hindi mo ito magagawa, hindi nangangahulugang hindi ito magagawa ng iba. Magaan na sinabi ni Daryl, at pagkatapos ay maingat na pinagmasdan ang sitwasyon ni Zhu Shan. Hiniling ko sa iyo na huwag hilahin ang karayom. Kung hindi ka nakikinig, lahat ka ay nagpapanik ngayon. Narinig ito, ang lahat ng naroon ay natigilan, nakatingin kay Daryl na may masalimuot na mga mata. Ano ang sinabi ng batang ito? Paano niya kinamumuhian ang parmasyutiko? Alam mo, ang parmasyutiko na ito ay nasa liga ng bounty ng higit sa 5 taon, at sa 5 taong ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang naisave. At ang batang nasa harapan niya ay nagsabing hindi siya magaling sa gamot. Natigilan din ang parmasyutiko, at tumingin kay Daryl ng isang galit na ngiti. Nakikita mong bata ka, ngunit ang iyong tono ay hindi bata, ikaw. Naputol si Zhu Peng nang siya ay nasa kalagitnaan na. O sige, huwag kang maingay. Ang mukha ni Zhu Peng ay madilim, at tumingin siya sa parmasyutiko sa loob ng 1 oras, sigurado ka bang makakakaisip ka ng isang lunas? Napatikip ng bibig ang parmasyutiko sa hiya sa mukha niya. Binaling ni Zhu Peng ang ulo upang tumingin kay Daryl. Mayroon ka bang paraan upang iligtas ang aking ama? Opo. Tumango si Daryl. Huminga ng malalim si Zhu Peng, at pagkaraan ng ilang pagkakagulo sa kanyang puso, malamig niyang sinabi. Okay, maniniwala ako sa iyo minsan, ngunit kung hindi ka lumapit, ililibing ka kasama mo. Narinig ito, ang parmasyutiko sabik na sanang tumigil. Pero pagkakita ng malungkot na mukha ni Zhu Peng, nilamon niya ang mga salitang sumugod sa kanyang bibig. Narinig ang banta ni Zhu Peng, walang baliwalang ngumiti si Daryl, pagkatapos ay dahan-dahang lumakad sa kama at maingat na sinuri ang sitwasyon ni Zhu Shan. Hayaan mong tanungin ko, ang iyong pinuno, nalasan ka na ba dati? Sa kasalukuyang sitwasyon ni Zhu Shan, kahit na hinugot ang karayom na pilak, hindi ito maaaring maging seryoso sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod dito, ang mukha ni Zhu Shan sa oras na ito ay mapatla na may kaunting asul, at biglang napagpasyahan ni Daryl na si Zhu Shan ay nalason dati, at ang lason sa kanyang katawan ay hindi natanggal sa oras na iyon. Alright, narinig ito, ang lahat sa paligid ay agad na nagsimulang bumulong. Ang bata na ito ay hindi nagmamadali upang tretuhin ang pinuno, anong kalokohan. Iyon ay, sa palagay ko ay sinusubukan niyang makahanap ng isang dahilan upang iwaksi ang responsibilidad. Sa panahon ng talakayan, hindi mapigilan ng parmasyutiko ang inisyon, at sumigaw kay Daryl. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano posible na ang pinuno ay malakas, at siya ay nalason? Matapos sabihin iyon, nais ng parmasyutiko na magmura ng ilang salita, ngunit kinawean ni Zhu Peng ang kanyang kamay upang tumigil ito. Kabanata 3207, si Zhu Peng sa oras na ito ay may komplikadong mga mata na kumikislap, nakatingin kay Daryl. Ama 5 taon na ang nakalilipas, siya ay nakagat ng isang nakakalason na sawa at nasa koma sa loob ng 3 araw. Sinabi niya ito, tumingin si Zhu Peng sa mga mata ni Daryl na may isang pagtataka. Sa totoo lang, orihinal na kinwestiyon ni Zhu Peng ang kakayahan ni Daryl, ngunit matapos marinig ang sinabi ni Daryl ngayon lang, bigla siyang nagbago ng isip. Hindi madaling makita sa isang sulyap na nalason ang kanyang ama dati. Ano nalason talaga ang matanda, sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay natigilan muli. Tama yan. Tumango si Daryl, pagkatapos ay naglabas ng 12 mga karayom na pilak at tinusok ang pangunahing mga puntong acupuncture sa katawan ni Zhu Shan. Sa susunod na segundo, hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa at ipasok ito sa mga meridian ni Zhu Shan sa pamamagitan ng karayom na pilak. Pagkalipas ng ilang segundo, nakita ko si Zhu Shan na nanginginig ng bahagya, at ang ilang itim na lason ay natanggal mula sa lugar kung saan natusok ang karayom na pilak. Nang makita ang eksenang ito, agad na natigilan si Zhu Peng.
At ang parmasyutiko sa tabi niya ay nagbukas ng malapad ang kanyang bibig, sapat na upang matigil ang isang panibugho, at labis na nabigla. Ang lason ba na natitira sa katawan ay napatalsik tulad nito at ang diskarteng ito ay talagang hindi narinig. Sa mundo, mayroong isang pamamaraan na hindi inaasahan hindi binigyang pansin ni Daryl ang mga nabigla na mukha ng lahat, ngunit sa halip ay hinimok ang kanyang panloob na lakas na magtuon ng pansin sa pag-detox ng Zushan. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos na maalis ang lahat ng lason, hindi tumigil si Daryl at nagpatuloy na dredge si Zushan. Meridian. Matapos magbisiyang ng higit sa kalahating oras, huminto si Daryl at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Okay. Ang lahat ay nagmamadaling tumingin at nakita ang mapotla na kutis ni Zushan, at ang kanyang katawan ngayon ay mapula. Nawala ang panginginig, at unti-unting bumalik ang tibok ng puso sa normal. Gumaling talaga. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng naruroon. Lalo na binuka ng parmasyutiko ang kanyang bibig, at matagal nang walang imek. Sa oras na ito, ang tao sa tabi ni Daryl ay humiling ng papel at pluma, sumulat ng Res Eta, at iniabot sa parmasyutiko. Ayon sa nabanggit, gawin ang mga gamot na ito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, at ibigay ito sa pinuno. Sa loob ng 7 araw, makakagaling siya. Mabuti. Nanginginig ang parmasyutiko bilang resulta ng Res Eta, at medyo nanginginig ang boses nito sa gulat. Mukhang okay talaga ang iyong mga kasanayan sa medisina. Huminahon si Zupang at napatingin sa taas at baba si Daryl at sinabing, "Sino ka?" Sinabi niya ito, tiningnan ni Zupang ang tingin ni Daryl at hindi ito maitago. Ito ay talagang kaina-hinala para sa isang taong hindi kilalang pinagmulan upang maging napakadalubhasa sa gamot. Hahabahagyang ngumiti si Daryl. Dumating ako sa oras na ito at inirekomenda na bisitahin si Master Zushan. Tulad ng sinabi niya, kinuha niya ang liham ng rekomendasyon ni Dog. Kinuha ni Zupang ang sulat ng rekomendasyon at tiningnan ito, at natigilan kaibigan ni Dog. Sa sumunod na segundo, si Zupang ay mukhang nahihiya at sinabi kay Daryl ito ay inirekomenda ni Dog. Paano nakakasakit? Si Dog at ang kanyang ama ay matandang magkaibigan. Ipinakilala niya sila, at hindi sila mga tagalabas. Malugod ka, ngumiti si Daryl, at pagkatapos ay tiningnan si Zushan na nasa koma pa. Naghahanap ako ng pinuno sa oras na ito at humingi ng payo. Ngayon na ang pinuno ay nasugatan, wala pa rin ako. Huwag mag-abala at bumalik sa ibang araw. Pagkasabi nito, aalis na sana si Daryl. Ama, ngunit sa sandaling ito, isang balisa na boses ang nagmula sa labas ng pintuan, na sinundan ng isang mainit na figura, na nagmamadaling pumasok. Siya ay isang napakagandang babae. Humigit kumulang 25 mga marka, magagandang tampok, mainit na katawan, isang malapit na pulang-pulang jacket na katad, hindi mailalarawan na sekswal at kaakit-akit. Kabanata 3208 ay anak na babae ni Zushan, kapatid na babae ni Zupang. Si Zumier ay isa ring hunter ng biyaya. Orihinal na mayroong isang gawain na gagawin ngayon, ngunit nalaman lamang na si Zushan ay malubhang nasugatan, kaya't siya ay nagmadali. Pagdating niya sa silid, nakita ni Zumier si Zushan na nakahiga sa kama, na koma pa rin, at biglang nagpanik. Kapatid, pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Zumier at nag-aalalang nagtanong kay Zupang kumusta ang tungkol sa ama. Ngumiti si Zupang at inaliw si Papa ay wala sa isang seryosong problema sa ngayon. Huwag magpanik at sabihin salamat sa Ginoong ito sa pagbangon. Mahulog ang boses, tinuro ni Zupang si Daryl at ipinaliwanag ang sitwasyon ngayon lang. Siya natigilan si Zumier, nakasimangot ang mga kilay nito, at pataas-pataas ang tingin niya kay Daryl. Iniligtas niya ang kanyang ama. Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Zumier ay kumislap ng pagiging komplikado, at halatang hindi siya naniniwala. Ang taong ito ay mukhang ordinaryong, at mahirap makakonekta sa isang parmasyutiko na may mahusay na kasanayan sa medikal. Ngunit hindi masyadong nag-isip si Zumier, hanggat maayos ang kanyang ama. Tama yan, sa sandaling ito, may naisip si Zumier, at sinabi kay Zupang. May balita lang ako na maaaring nagtago si Auf sa isang yungib ng 12 milya sa hilaga ng Atlantis. Ayon sa balita, nahuli ni Auf siya. Ilang magagandang babae, hindi alam ang gagawin.
Talaga narinig ito, si Zupang ay nagulat at nasa sabik sa wakas ay may balita tungkol sa kanya. Ang Alf ay isang malaking takas mula sa Principality of Heaven. Ang taong ito ay makapangyarihan at hindi gumagawa ng kasamaan. 6 na buwan na ang nakalilipas, ang Bounty Alliance ay nakatanggap ng isang misyon. Ang target ay ang Alf na ito. Basta ang Alf ay masyadong tuso. Halos mahuli niya ito maraming beses tumakbo siya palayo. Magandang babae sa parehong oras, ang mga mata ni Daryl ay kumislap, natural na iniisip sina Mia Oeng at Yan Hong sa kanyang isipan. Pinag-uusapan kung saan, sina Mia Oeng at Yan Hong ay mga fairy, malakas, at hindi dapat mahuli, ngunit kung tutuusin, ito ay ibang mundo na alam kung mangyayari ang mga aksidente. Natuwa, sinabi ni Zupang kay Zumir, alagaan mo ang iyong ama, mahuhuli ko si Alf. Sa pamamagitan nito, kumuha si Zupang ng isang malaking taybak at aalis na sana, ngunit biglang nanginag ang kanyang katawan at namula ang mukha. Malinaw na, si Zupang ay nasugatan din nang ihatid niya pabalik si Zushan. Kapatid, pagkakita sa eksenang ito, nagmadali na suportahan ni Zumir si Zupang, nag-aalala pupunta ako, maaari kang manatili at pagalingin ang iyong mga pinsala. Ang panganay na kapatid ay nasugatan, at tiyak na hindi siya kalaban. Nakasimangot si Zupang at sinabing, kaya mo ba ito mag-isa? Huwag kang mag-alala, marami akong kilala kay Ginang kaya't susuriin ko ito ng lihim. Hindi ako magpapakita at gagawin ito sa kanya maliban kung I have ta. Aliw sa kanya ni Michelle sa oras na ito, lumapit si Daryl at sinabi, paano ako sasama sa dalagang ito? Sa pagsasalita nito, ang pakikipag-alyansa ng biyaya ay walang kinalaman sa kanya, ngunit kung sakaling nahuli ang babaeng si Ove, nandyan si Mia Oeng at Yan Hong, hindi mo ba ito pinalampas? Ikaw binaling ni Michelle ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl, at hindi maitago ang kanyang paghamak. Ano ang magagawa mo para sa akin? Ang taong ito ay walang sagradong kapangyarihan, at isang paineng bitbitin ito. Pakiramdam ang paghamak kay Michelle, walang pakialam si Daryl. Ate, sa sandaling ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Zupang at sinabi kay Michelle dahil sinabi ito ni Daryl, sasamahan ka niya. Bagaman hindi malakas si Daryl, mayroon siyang mahusay na kasanayan sa medikal. Sa kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, at ang nakababatang kapatid na babae ay nasugatan, maalagaan niya ito kahit sa pagkakaroon ni Daryl. Kapatid, bakit hinayaan mo siyang sumunod? Mukha namang naiinis si Michelle. Si Zupang ay ngumiti ng mapait, at pagkatapos ay seryosong sinabi hindi pa nagising ang ama. Ako ang iyong kapatid, kailangan mong makinig sa akin. Kung hindi ka makinig, huwag kang pumunta. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Kabanata 3209. Nakikita ng mariin ang tono ni Zupang, si Zumer ay hindi magaling na salungatin, ngunit nag-aatubili pa rin siya, tinatapakan ang paa, at mabilis na lumabas. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay upang ipahiwatig na okay lang, at pagkatapos ay mabilis itong hinabol. Nang makalabas na ako, nakita ko si Zumir na nakatayo sa gilid ng kalsada, ang kanyang magandang mukha na puno ng kayabangan. Hoy! Tingnan ang hangin palabas ng bundok, snap na sinabi ni Zuclodel at iba pa hanggang sa lugar, nakikinig ako sa lahat ng mga kaayusan, kung hindi mo pakikinggan ang utos na wala sa bagay, ginagawa ko wala kang pakialam, alam mo. Well, ngumiti si Daryl at tumango. Sa totoo lang, ang mayabang na ugali ni Zumir ay pinaramdam kay Daryl na napaka hindi komportable, ngunit upang malaman kung kasama si Mia Oeng sa mga kagandahang naabutan ni Alf, hindi nag-abala si Daryl na alagaan ito. Nang makita ang kanyang masayang ipinangako, si Zumir ay hindi masyadong nagsabi, at tumalikod upang iwanan ang lungsod. Hindi nag-apura na sumunod si Daryl. Matapos iwanan ang Atlantis at maglakad sa hilaga ng higit sa 1 oras, isa-isang dumating sina Daryl at Zumir sa mga bulubunduking burol, at nakita nila na ang mga bulubunduking burol ay napuno ng mga halaman, at mayroong isang malaking plataporma sa kalagitnaan ng bundok. Ang ilaw ay mahinang nagniningning. Mayroon lamang isang kalsada sa bundok papunta sa platform, ngunit maraming tao ang nagbabantay dito sa paanan ng bundok. Ang bawat isa sa mga taong ito ay hindi mababa sa lakas, ang kanilang mga mukha ay mapangit,
lahat sila ng mga tauhan ni Ove. Si Zumier ay nagtago sa dilim upang pagmasdan, at malamig na sinabi sumunod ka sa akin. Sa nasabing iyon, nilagpasan ni Zumier ang mga tao sa paanan ng bundok at naabot ang likuran ng slope ng bundok, papalapit mula sa isang lihim na daanan patungo sa platform. Si Zumier ay isang lokal, kaya pamilyar siya sa kapaligiran na malapit sa Atlantis. Di nagtagal, pagdating nila malapit sa platform, sina Michelle at Daryl ay nagtago sa likuran ng puno at lihim na nagmamasid. Nakita ko na sa loob ng platform, talagang mayroong isang malaking yungib, mahina, naririnig ko ang pagsabog ng mga babaeng umiiyak mula sa yungib. Sa pasukan ng yungib, isang siga ang naiilawan, at ang ilang malalaking kalalakihan ay nakaupo sa paligid nila, nakikipag-usap at tumatawa habang umiinom ng alak. Ang namumuno ay matigas, na may peklat sa mukha, mula sa kanang mata hanggang sa sulok ng kanyang bibig. Ang hindi masabi na bangis ay napuno ng makapangyarihang sagradong kapangyarihan. Ito ay si Ove. Ha! Pagkakita sa pagkawala, mahigpit na kinagat ni Zumier ang kanyang mga labi, hindi maitago ng kanyang mga mata ang galit. Ang bastardo na ito, talagang nahuli ang ilang mga kababaihan at ikinandado sila dito. Hindi tumugon si Daryl, ngunit pinakinggan ng mabuti ang galing sa kuweba. Parang wala si Mia Oing at Yan Hong sa sigaw ng babae. Biglang huminga si Daryl ng maluwag. Sa oras na ito, ang bunganga ng yungib. Ang AUF at maraming mga nasasakupan ay nakainom na ng maraming alkohol sa oras na ito, at lahat sila ay hindi maipaliwanag na nasa sabik sa ilalim ng pagpapasigla ng alkohol. Boss! Sa sandaling ito, sinabi ng isa sa kanila kay Ove. Ang ilang mga maharlika na kababaihan na nahuli natin ay mas maganda kaysa sa isa pa. Humingi lang sila ng ilang pantubos na napakasama. Bumagsak ang boses, ang iba ay sumunod. Oo, ang mga kapatid ay gumugol ng napakatagal sa sirang bundok na ito para sa pagbebenta na ito, at nakalimutan nila kung ano ang pakiramdam ng isang babae. Narinig ito, ngumisi si Ove, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mga masasamang espiritu. Tingnan ninyong lahat na hindi nangangako. Okay, kapag natapos na ang pag-inom ng mga alak na ito, maaari kang pumasok at maglaro. Tandaan, huwag hayaang gumawa ang mga babaeng ito pagpapakamatay. Kung mamatay ka, hindi ka makakakuha ng pantubos. Salamat, boss. Maraming mga nasasakupan ng labis na natuwa at sabay na tumugon. Malinaw na narinig ni Daryl at Zumier ang pag-uusap sa pagitan ng AUF at maraming mga sakop. Ang mga bastard na ito, mahigpit na kinuyam ni Zumier ang kanyang kulay rosas na kamao, na mula ang kanyang mesla na mukha, at labis siyang napahiya. Galit, lihim ding nakasimangot si Daryl, na may bakas ng galit sa mga mata. Ang AUF na ito ay talagang kilalang kilala. Kahit na inagaw niya ang mga babaeng ito, kailangan pa rin niyang pabayaan ang kanyang mga kalalakihan na magsaya. Kabanata 3210. Narito ka upang magbantay. Sa oras na ito, nagreaksyon si Zumier at sinabi kay Daryl babalik ako at makahanap ng sinuman. Si Zumier nakasalalay sa lakas nilang dalawa, imposibleng iligtas ang babae sa yungib. Ngayon na malinaw ang sitwasyon, ang tanging magagawa lamang ay bumalik at ilipat ang mga sundalo. Mali ang pamamaraang ito, umiling si Daryl. Ha! Nang makita siyang hindi sumusunod sa utos, labis na ikinagulo ni Zumier, at malamig na sinabi huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, ang aksyon na ito, lahat ay napapailalim sa aking utos. Si Daryl ay walang magawa, at ngumiti ng mapait na rinig mo ito ngayon lang, ang mga taong ito. Matatapos ako sa pag-inom kaagad at hihintayin mong magdala ka. Natatakot akong ang babae sa yungib ay nagdusa na. Bagaman narinig ni Daryl na walang Mia Oing at Yan Hong sa yungib hindi lamang niya napapanood ang AUF. Ang mga tao ay gumagawa ng masama. Nang marinig ito, si Zumier ay natigilan, at ang kanyang puso ay biglang nabagabag. Oo, narito ang isang pag-ikot sa Atlantis, kahit isang oras, sa napakatagal. Natatakot ako na ang kawalang kasalanan ng babae sa yungib ay masisira ng mga tao tulad ni Ove. Ngunit ano pa ang magagawa mo kung hindi ka bumalik at tumawag sa isang tao? Ang pag-asa lamang sa sarili at si Daryl lamang ang hindi kalaban ng mga tao tulad ni AUF. Nang si Zumier ay lihim na nababalisa, nakita niya si Daryl na huminga ng malalim, pagkatapos ay tumayo,
inilipat ang ilang mga bato, at inilagay ito sa kalsada ng bundok. Ngayon lang maingat na napagmasdan ni Daryl ang kapaligiran. Karamihan sa mga tauhan ni Alf ay nasa ilalim ng bundok. Upang mapigilan sila na umakyat upang suportahan, isang formation ng bato ang ipinakalat sa kalsada ng bundok na dapat nilang daanan. Sa ganitong paraan, kapag nagsimula talaga ang laban, hindi sila matatakot na lalabas sila upang suportahan si Ove. Hoy! Nakikita ang eksenang ito, balisa at galit si Zumir, at hindi mapigil ang sumigaw ano ang ginagawa mo. Sa oras na ito, na-deploy na ni Daryl ang mga nabuong bato. Naririnig ang pagtatanong ni Zumir, walang pakialam na tugon niya. Paghahanda upang isave ang mga tao, ginamit ko ang mga ito upang harangan ang mga tao sa ibaba at pigilan silang magmadali. Ano narinig ito? Natigilan si Zumir, komplikadong nakatingin kay Daryl. Naisip lang na may problema sa utak ng taong ito. Kumuha lamang ng ilang mga bato at ilagay ang mga ito sa kalsada, upang mablock nila ang mga tao sa ibaba. Ang taong ito ay hindi isang baliw, tama hindi alam ni Zumir sa oras na ito na ang mga bato na napendurate ni Daryl ay tila magulo at karaniwan, ngunit ang mga ito ay talagang isang napakalakas na pagbuo ng ecstasy. Hahaha sa sandaling ito, si Alf at maraming mga nasasakupang nasasabik pagkatapos na uminom ng huling bote ng alak. Matapos ang alak, pumasok na tayo at pumili ng mga kagandahan. Maglakad at sabay na pumasok. Haha, tuwang-tuwa ako. Ilan sa kanyang mga tauhan ay nagbiro at tumawa, at isinabot nila ang kanilang balikat at naisip. Tungkol sa paglalakad sa loob ng yungib. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling sinabi ni Daryl kay Zumir. Hintayin mo akong akitin ang kanilang pansin, nakakahanap ka ng pagkakataong makalusot sa yungib at iligtas ang mga tao. Nahulog ang boses, huminga ng malalim si Daryl at tumayo at lumakad ng diretsyo. Sumigaw ako sa nakaraan hoy, isang magandang bagay ang sulit na makita. Dapat ba pumili din ako ng isang magandang babae? Habigla, natigilan si Alf at ang ilan sa kanyang mga sakop, at pagkatapos ay tumingin sila at tumingin kay Daryl pataas at pababa. Boy, sino ka? Madilim ang mukha ni Alf at malamig na nagtanong. Bahagyang ngumiti si Daryl, huwag kang kabahan, passerby lang ako. Nakikita kita na buhay dito, halika at tingnan mo. Passerby kaagad na bumagsak ang boses, galit na galit si Alf at ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, at sinundan nila ito ng mabuti. At ang ilang mga tao ay nagkatinginan at mabilis na lumapit at isang dumadaan, naglakas loob na gumawa ng kaguluhan, at naghahanap siya ng kamatayan. Oops, ang taong ito ay may sakit. Kasabay nito, si Zumir, na nagtatago sa dilim, nagmamadali na tinapakan ang kanyang mga paa. Ang Daryl na ito ay walang sagradong kapangyarihan, kaya't naglakas loob siyang pukawin ng Alf, masyadong mahaba upang mabuhay. Tinapik ang noo niya, maingat na tumayo si Daryl, at umusbong. E-chop mo siya para sa akin. Sa sandaling ito, galit na galit din si Alf, at tinuro si Daryl at sumigaw.